And okay, hello, good morning to everyone watching on YouTube Live. So this is part two of our food safety seminar series in which we will discuss all about food adulteration. For this webinar, we will be discussing the following. First, we will discuss what is food safety, followed by the discussion on what is food adulteration and the different motives and perpetrators of food adulteration. We will also discuss the different rules and regulations in place in the Philippines associated with food adulteration. And we will also discuss different ways how to combat food adulteration and food fraud through the conduct of food defense and different cases of food adulteration globally and locally. So I hope na masagot natin o ma-meet natin yung mga expectations ng ating mga viewers. Let's proceed po. First, let us discuss what is food safety. So according to the Food and Agriculture Organization of the United Nations, food safety is defined as the assurance that food will not cause any adverse health effect when used or eaten according to its intended use. So ang ibig sabihin po nito ay ang pagkain na handa ay dapat hindi magdudulot ng anumang sakuna kapag ito ay ginamit sa bastong paraan. Mag-focus po tayo sa imahe po sa kalawang side po ng slide. Mapapansin po natin na itong picture po nito ay isang chicken drumstick kung saan ito ay hindi pa luto. So ito po ay naglalaman ng mga mapanganib na mikrobyo kung saan kapag ito ay ating kinonsume o kinain, magkukos po ito ng sakit. Pero kapag ito ay kapag ito ay naluto ng maayos, according sa recommended na temperature, ito po ay magiging safe na kainin. Sa ating po tandaan, ang phrase po na if it isn't safe, it isn't food. So mga pagkain po ng panganib ay hindi maituturing na pagkain para sa tao. Ano nga ba importansya ng food safety? So sinisigurado po ng food safety na ang pagkain na ating kakainin ay ligtas at kalidad. Nakakatulong din ito sa pag-attain ng food security kung saan may sapat na dami ng kalidad at ligtas sa pagkain. Nakakatulong din ng food safety sa pagprotekta sa reputasyon ng mga kumpanya na gumagawa ng pagkain sa pamamaraan na pag-iwas na ang pagkain na na-produce ay magdulot ng sakuna kapag ito ay nakain. At ang huli, sisigurado ng food safety na walang nilalabag na batas katulad ng National Sanitation Code of Philippines or PD 856 or ang Food Safety Act, also known as RA 10611. Pati na rin ang mga iba't ibang standards para sa individual mga produkto. Ano naman ang mga food safety hazards? So ito yung mga ahente or agents na maaari magdulot ng sakuna sa mga kumakain. Katulad po ng tornilyo na maaaring makatusok kapag ito ay nalunok. Isa pang example ng food safety hazard is yung mga bakterya kung saan pwedeng magdulot ito ng gastrointestinal diseases. At ang mga chemical na maaaring mag-cause naman ng pagkalason o chronic diseases. So atin naman talakayan ng iba't ibang uri ng food safety hazard. So ang una po ay ang physical hazard. Ang physical hazard po ay mga foreign objects na maaaring sumama sa pagkain. Katulad po ng tornilyo, mga babasagin po, mga jewelries, o mga bagay na hindi dapat makain katulad ng buto, tinik. So kapag ito po ay ating nakain, maaari po ito magdulot ng laceration o yung pagdudugo o pagkasugat kapag ito ay nakain. Ang next naman po na example ng food safety hazard ay ang chemical hazards. So ang chemical hazards ay mga bagay na chemical katulad ng mga medications, solution, gases, vapors, aerosols, kung saan ito ay potentially na mapanganib. Ang sunod naman ng food safety hazard ay ang biological hazards. Ang mga biological hazards ay mga organismo o mga bagay na napuproduce ng organisms na maaaring magdulot ng sakuna. Katulad ng halimbawa ng mga biological hazards ay bacteria, viruses, yeast, molds, and parasites. At ang huling uri ng food safety hazard ay allergens. Ang allergens o halaria ay isang uri ng protina na naturally found sa mga ilang pagkain, katulad ng mani, tree nuts, soybeans,
mga itlog, wheat, sesame, shellfish, mga isda, at mga dairy products. So ang maaari po natin gawin para maiwasan itong mga allergens is alamin po kung tayo ay intolerant sa mga types ng pagkain nito at ating iwasan ang pagkain ng mga ito. So na-discuss na po natin different types of food safety hazards. Atin naman talukuyin kung ano yung mga food safety contaminants. So food safety contaminants are any biological, chemical, or physical agent or foreign materials that is added to food that may compromise food safety or suitability. So examples nga po nito is yung chemical contaminant, kagaya po ng yung mga cleaning material po natin, yung mga sanitation solution. So dapat po ito ay malayo dun sa ating pinaggagawa ng pagkain. Another example po ng food safety contaminant is yung biological contaminants pa po. So examples nga po, discuss ko kanina sa biological hazards, yung mga mikrobyo, parasites, viruses, molds, and yeast. At ang huling uri naman po ng food safety contaminants is yung mga physical, kagaya po ng mga pako, mga buhok, mga insekto, mga babasagin, at kung anumang bagay na foreign kung saan maaari itong mag-cause ng harm. So ating naman talukuyin kung ano ang food adulteration. So ang food adulteration is defined as the debasing of food quality by either adding or replacing the food substances with undeclared alternative components or removal of some valuable components. So ang ibig sabihin po nito ay pinabababa po natin yung kalidad ng ating mga pagkain sa pamamagitan ng pag-substitute, pagbabawas ng ilang ingredients o ilang material sa pagkain with mga substandard o mga hindi safe na ingredients para mapababa yung presyo nito at mapataas yung ating kita. So may dalawa pong uri o types ng adulteration po. Ang una po is yung incidental adulteration. Incidental adulteration occurs when a foreign substance are added to a food as a result of ignorance, negligence, or improper facilities. So mag-focus po tayo dito sa imahe sa kanang bahagi ng slide. So ito po ay nagpo-fall under sa unintentional accidental adulteration. Ang kino-cover po nito ay yung food quality or food safety. So ito po yung mga unintentional na contamination ng ating mga pagkain. Ang pangalawang uri naman ng adulteration is yung intentional adulteration. So it is a deliberate addition of inferior materials to a food to heighten their appearance, qualities, and gain financial benefit. So ang ito nga po, ang kino-cover naman niya po is yung food fraud at yung food defense related activities. So mamaya po i-discuss natin yung food fraud and food defense. So pinaka-objective po ng intentional adulteration is to cause harm or form economical gain. Kailan nga ba pwedeng consider ang pagkain as adulterated? So foods are adulterated when it contains any harmful substances, mga mapanganib na material. For example, naglagay tayo ng chemical kung saan ito ay maaaring makasama. Another consideration po is if it contains any substances in amount exceeding maximum allowable limits. So meron po tayong mga ingredients na maaaring pong makasama kapag ito ay sumobra sa tamang dami. Katulad po ng mga preservative. So yung mga preservatives po, ito po ay pinapatagal niya yung pagkasira ng pagkain. Pero kapag ito ay mas madami sa tamang sapat o tamang dami, ito po ay nagiging lason na rin. Another consideration po is if the food is not prepared according to the current acceptable manufacturing practices. So pati rin po yung may recommendation po sa paggawa ng pagkain, yung mga good manufacturing practices. So kapag hindi po natin ito naisunod, ay makukonsider na rin po na adulterated yung ating produkto. Kaya nga po very important po na kapag tayo gagawa ay dapat pong malinis at maayos po ang pagkakagawa. So meron po tayong different standards para ito ay ating i-meet at siguradong kalidad at safe yung ating pagkain. Another consideration po if the food contains any diseased animal that died other than slaughter. So ito po yung mga tinatawag na double dead na mga karne. So kapag yung ating po mga animals for slaughter, katulad po ng pork, beef, and chicken, kapag ito po ay kapag hindi po ito namatay
sa pagkandak ng slaughtering. For example po, nagkasakit, di ba uso po yung mga swine flu, avian flu. So kapag nagkasakit po sila tapos namatay, ito po ay dapat hindi na pwedeng gamitin sa pag-prepare ng pagkain kasi hindi na po siya safe. Another consideration po is if the food uses substitute ingredients, especially kapag hindi po safe yung ating gagamitin na substituted ingredient. So kapag ang ano naman po sa product development po ng pagkain, especially sa mga kumpanya na nagpo-produce sa pagkain, okay lang naman po mag-substitute ng ingredient. Basta ito ay safe at hindi ito makakaapekto sa kalidad ng pagkain. Especially, dapat ito ay declared doon sa ating list of ingredients. Kasi ang ginagawa po ng iba, for example, nag-add ng chalk para mapadami yung dami ng harina. So ito po, ang chalk po ay hindi po safe kainin. So ginagawa nila, nagdadagdag sila para mapadami yung kanilang produkto, bumigat. So yun po ay isa pong uri ng adulterated food product. Ang huli pong consideration is if it uses expired ingredients. So kapag yung ingredients po, considered na safe naman siya. Pero pasa siya sa recommended usage date niya. Ito po ay maaaring mag-cause po ng sakuna na kapag ito ay ating ginamit. So mas maganda po kung ating mga ingredients po ay fresh po. Saka ating pong gawin po yung first in, first out sa ating mga ingredient storage. For example, may binili po tayong gatas. Ito po ay, ang expiration niya ay 1 week lang. Tapos bumili ka another ng gatas ulit after 3 days. So, mas matagal yung shelf life na compared sa na una mong binili. So, dapat ubusin mo muna yung una mong binili para hindi siya masira. Bakit nga ba ginagawa ang food adulteration? So, ginagawa po ito to make the food appear better or of greater value. For example po, yung um, ibang prutas para po magmukhang fresh, ay nilalagyan po ng kung ano pong mga oil or food coloring para magmukhang fresh siya. Kasi kapag ito ay naiwan na sa labas, maaaring malanta at mag-iba yung kulay niya. Another reason po bakit ito ginagawa is it is driven by monetary gains, needs, or greed. So ito po yung economically motivated adulteration or food fraud. So para mas mataas ang kita, mas mababa yung production cost, kaya nila ginagawa ito. Another reason po ba't ginagawang food adulteration is to evade regulation. So meron po kasi tayong mga regulation, katulad po ng sa sugar tax. Meron din tayong tax para sa alcohol. So ang ginagawa nila is ina-undeclare nila or pinapababa nila yung actual declaration. Kunwari, dapat ang alcohol content niya isa sa mga 15%, pero ang de-declare nila is mga less than that, mga 10%, 8%. Kasi may different tax bracket po yan. Kapag mataas po yung alcohol content, mas mataas yung bracket, ganun din po sa sugar. Another reason po bakit ginagawa ang food adulteration is to gain an unfair economic advantage. So yung samples nga po kanina, para mas magiging mahal yung produkto, at the same time, mas magiging mura yung production cost. Another reason po is in cases of terrorism and sabotage to inflict harm to the people, company, and nation. So ito naman po yung more on sa intentional po ng pagkukos po ng harm. So ito po yung mga terorista, subserves, yung mga competitors po natin. So ang pinaka-goal po nila dito is hindi po economical gain, kung hindi yung pag-cause po ng harm. So mamaya may discuss po natin yung history po nito kung bakit po ito ginagawa. So what are the common examples of food adulteration? So ang common example po is yung nga po pag-substitute ng expensive ingredients with cheaper ones. So wala po tong issue, basta safe po yung magiging substitute. At the same time, di rin po siya masyadong makakapekto sa kalidad. Pero kapag hindi po natin to, kapag hindi po safe yung ating ingredient substitute, at the same time, hindi po natin to declare sa final packaging, ito po ay considered na food adulterated. Another example for food adulteration is the usage of unapproved ingredients to increase the taste or volume. Nga po, nag-add po ng chalk sa harina para po bumigat yung produkto. Another example po is yung mislabeling of ingredients to avoid tariffs. So kung nga po sa alcohol kanina, instead na 20% for 15%, ina-undeclare nila o pinapababa nila yung actual declaration para mas mababa yung kanilang babayaran ng tax.
So ano naman yung mga primary motivations o types of motivations sa paggandak ng food adulteration? Sa una po is yung terrorism. So ginagawa po ito para po mag-cause ng fear, public health harm, or social economic disruption. So terrorists may add toxic chemicals or microbial pathogen directly to food set for public distribution. So ang goal po nila dito ay mag-cause po ng harm at fear sa ating mga food consumers. So may mga terorista po before na binalak po lasunin yung food supply ng Amerika. Mamaya po discuss natin yon kung bakit ito nila ginagawa. Another primary motivation po ng food adulteration is yung pagkandak ng sabotage. So examples po nito is yung mga disgruntled employees, consumers, or competitors may intend to cause public health harm but may seek to harm a company's reputation through recalls when they carry out the intentional adulteration. So ito pong sabotage, ito po ay ginagawa po sa mga food manufacturers ng mga disgruntled employee o competitors. So ginagawa nila ito para masiraan yung reputasyon po ng kumpanya. Kung nasira yung reputasyon ng kalaban ng kumpanya, so maaari po silang magsara at mababawasan po yung mga competitors sila. So mas marami magtatangkilik na kanilang produkto kasi kukunti pa yung kompetensya. Ang nagkaroon naman pong primary motivation ng food adulteration is the food fraud, also known as economically motivated adulteration or EMA. So ito po yung pinaka-common po na reason o motivation para po sa food adulteration. So this involves the intention to make money fraudulently, evade regulation, or gain an unfair economic advantage. Ano naman po yung mga concerns po related to food safety sa mga adulterated food products? So, una pong food safety concern is yung contamination. So, maaari pong kontaminado ng mga biological, chemical, or physical contaminants po. So, ito po mga contaminants ito ay maaari pong mag-cause ng sakuna o ng harm sa ating mga consumers. Another concern po is yung mga allergens. So, maaari po yung ating processing line may naihalo pala na allergens katulad ng mani. For example, gumagawa po tayo ng peanut butter. Tapos may isa tayong produkto kung saan maaaring makontaminate, kumbaga kasi same yung pinaggamitan natin ng mga materyales. So maaaring mailipat yung mga allergens dun sa isa mong produkto. Tapos, ayun nga, since yung produkto na yun is hindi naman talaga siya nagko-contain ng mga allergies ito, maaaring hindi natin ito ma-declare sa final packaging. Kapag ito naman ay na-consume ng ating mga consumers na allergic sa mga ibang type ng allergens, eh maaari silang magkasakit naman po. Another food safety concern po is yung nutritional needs. So nutritional needs of consumers might not be met due to misinformed facts, which are crucial, especially for infants, children, adolescents, and those that need those nutrition. So example po nito, for example, yung mga meal replacement beverage po. Di ba, meron po tayong mga Ensure, yung mga gatas po. Di ba, very important po sa mga growing na mga bata, yung mga infant, saka sa matatanda, na sapat yung kanilang nutrition na nakukuha sa pagkain. Kung mali yung nutrition na nakalagay dun sa nutrition fact, ay maaaring hindi pala nila nakukuha yung sapat na dami. Nagde-depend sila dun sa nakalagay lang dun sa packaging material nyo o dun sa label, pero hindi naman pala sapat. So nangyayari, nangihina sila at hindi naging proper yung paglaki ng mga bata. Kaya very important din po na tama yung nakasaad sa ating mga labels. So na-discuss po natin kanina yung mga different types po ng motivation, primary motivation. Ang pinaka-common nga po is yung food fraud or economically motivated adulteration. So ano naman po yung food fraud? So in recent years, the more prominent type of adulteration is food fraud or EMA. So food fraud is the malicious or fraudulent intentional substitution or addition of substances to increase the value of a product or reduce the cost of production. So ito nga pinagamit sila ng mga substandard o mas mura na ingredients para mas magiging mura yung production cost at mabenta nila ng mas mahal ang kanilang produkto. So ito po, example po na mag-focus po tayo dito sa image na right. Yung apple po ay pinipinturahan ng pula para magmukhang fresh at magandang kainin. Another example po dyan yung sa mga fish, di-declare nila na isang type ng fish, for example, tuna, pero hindi naman pala siya tuna. Kumbaga, yung mas mura pala siya na type ng isda.
Saka mamaya po, discuss po natin yung sa honey, kung isa siya sa mga most adulterated product po. So gumagamit sila ng sugar syrup instead na yung natural na bee honey. So panoorin po natin yung different types ng food fraud. Teka lang po. Share ko lang po yung sound po. So yun po yung different types of food fraud. Discuss naman po natin in detail kung ano po yung mga ito. So ang una na pong example po ng food fraud. So meron po tayong 7 types po ng food fraud. Ang una po is adulteration, followed by counterfeit, diversion, overrun, simulation, and tampering, and theft. So before po tayo mag-proceed po sa discussion different types po, discuss po natin kung ano yung history ng food fraud, kung bakit nga ba ito ginawa at kailan ito nagsimula. So food fraud can be dated all way back to the Middle Ages or yung ano po, yung pagkaroon po ng commercial, yung pagbebenta. So examples nga po nito, yung mga spices sa market, ay gumagamit po sila ng mga adulterated na blend katulad ng herbs at i-declare nila ito na original. So ang pinaka-goal po nila dito is mapamahaling produkto nila habang gumagamit ng substandard o mas murang ingredients. So during the Industrial Revolution, flour was mixed with chalk or gypsum. Yung gatas naman po, diadulute nila with chalk sa kanang tubig para dumami yung volume nila. So isa po to sa mga examples po ng food fraud na noon pa nangyayari. So discussion po natin yung mga specific types ng food fraud. So yung una po is yung adulteration. So this is described as a component of finished product is fraudulent. For example po, itong apple, yung kanyang kulay ay hindi pala normal. Kumbaga color green na siya or yellowish na, pero tinurukan o kinulayan ng food coloring para magmukhang fresh. So yung component po ng finished product, which is yung kulay, ay peke. Kasi ito po ay kinulayan nila para magmukhang fresh. Yung second type naman po ng food fraud is yung counterfeit po. So all aspects of fraudulent product and packaging are fully replicated. So yung final product po, pati yung packaging, pati yung itsura niya ay gayang-gaya. Patulad po ng sa honey. Meron po tayong 2 types of honey. Yung sa left side po is yung original na honey na galing sa bees, na gawa ng bees. At yung nasa kanan naman po is yung adulterated. Ito po ay gawa sa sugar syrup.
So mapapansin natin na yung packaging niya, gayang-gaya, nagkaiba lang po sa kulay. Of course, kung ikaw po yung normal na mamimili na hindi masyado mabusisi, hindi natin malalaman kung food fraud ba to, kung original ba or hindi. So the next type of food fraud po is yung diversion. The sale or distribution of legitimate products is outside the intended markets. So for example po, sa Amerika, sa Pilipinas kasi hindi pa masyado implemented yung different states po. Pero sa US kasi, per state, meron silang kanya-kanyang regulation kung saan yung pagbebenta ng mga ibang type ng produkto katulad ng pagkain ay hindi pwedeng ibenta sa ibang market. So ito po, yung mga na-produce sila na vegetables po ay ibinebenta po illegally sa ibang state. Pero since iba nga po yung batas dun sa different states is nga dapat dada siya sa proper monitoring para masigurado na safe yung kanilang produkto. Ang next type naman po ng food fraud is yung overrun. So legitimate products is made in excess of production agreements. So for example po, sa company nagpo-produce ng burgers for example, yung mga McDo. So gumagawa sila ng burger in excess dun sa kanilang naka-target. So yung excess kasi na po-produce nila, pwede nila itong ibenta. For example, yung mga employees, sinasadya nilang maggawa ng excess kasi merong retention time lang ng mga 10 minutes for example. After that, dapat nang itapon yung pagkain na yung burger na yun. So ginagawa nila, nagsosobra sila ng gawa, tapos itinatago nila for consumption or for selling yung excess. Yung next naman po na type ng food fraud is yung simulation. So a legitimate product is designed to look like but does not exactly copy the legitimate product. So iba po to sa counterfeit. So yung counterfeit po, galang-gaya yung packaging material, pati yung tsura. Konti lang yung difference. So mahirap siyang ma-determine kung peke. Pero yung simulation, kitang-kita natin, mag-focus po tayo sa image na right. Halata naman po, di ba? Na peke doon pa lang sa label. Toleron, M&M's, Cloud9, and Branch. So ito, illegitimate product which is designed to look like but does not exactly copy yung legitimate product. Yung next type naman po ng food fraud is yung tampering. So it is a legitimate product and the packaging used, but maaari po may ginawa dun sa final product po. For example po, mag-focus tayo sa image right, yung honey roasted butternut squash. So ito pong expiration date niyan, original is June 29, 2021. Ang ginawa ng seller is either yung distributor, yung sa retail, yung supermarket, o yung nag-manufacture, is pinalitan nila yung expiration date, pinatungan nila ng isa pang label. From June 29, naging July 3. So para lang mabenta pa nila yung kanilang produkto, pero expired na pala. So ito po ay isang uri ng tampering. So maaari po dun sa packaging, sa label, o dun sa pagkain mismo. Yung huling type naman po ng food fraud is yung theft. So, a legitimate product is stolen and passed as legitimately procured. For example po, yung mga smuggled na pagkain. So, para nga po mas mura, para hindi mas mahal yung bayaran nilang tax, maaaring ito ay kanilang smuggle, tapos bebenta sa black market o yung sa mga unregulated na market. Maaari din pong sa supermarket, may nag-shoplifting. So, kumuha sila ng nakaw sa warehouse or doon sa supermarket mismo. Tapos ibinenta ng magnanakaw yun sa lugar nila. So considered po na theft yun. So bakit nga po pala bakit nga pala considered to na food fraud? Kasi maaaring hindi na safe yung pagkain na binebenta nila. So magkakos pa siya ng it is a food safety concern as well. So yun po yung different types ng food fraud. Discuss naman po natin kung saan stages ito nag-occur sa production. So may different stages po ng production ng pagkain. Yung una po is yung supply acquisition, followed by the manufacturing, distribution, yung retail, yung sa mga supermarket, convenience store, and yung bago siya dumating sa consumer. So sa supply acquisition po, ang mga types po ng food fraud na nangyari po dito is yung adulteration, substitution, or addition. So ito nga po yung kanilang mga yun nga po yung harina, for example, nagdadagdag sila ng chalk, nag-substitute sila o nag-add sila o nag-adulterate para mas mapamura yung kanilang cost.
Sa manufacturing side naman, ang types ng food fraud na pwede mong occur dito is yung adulteration, overrun, and tampering. So yung sa overrun nga, magpuproduce sila ng sobra para ibenta illegally. Pero hindi ito approved ng kumpanya. Sa tampering naman, katulad ng sa label kanina, sa expiration date, tinatamper nila, binabago para pwede pang ibenta. Sa distribution naman po, ang mga types ng food fraud na pwede pong mangyari dito is yung misbranding, diversion, simulation, adulteration, and expiry. Sa expiry po, possible na expired na pala yung food product, pero ibinibenta pa rin nila. Paano kung, maaari na siya mag-cause ng sakuna kapag ito yung na-consume, pag past expiration na. So iba po ang expiration sa best before po. Kung mapapansin po natin, may nakalagay na label doon sa, label, kumbaga sa packaging material. Kapag ang best before po, more on sa quality lang po. While yung expiry po, talagang hindi na to safe kainin. Kaya kapag lumagpas na sa expiration date, kailangan tapon na po talaga yung produkto. Yung sa best before, mas maganda pa rin po kung susundin natin yung nakalagay na date doon. Pero a discretion na po yun ng kakain. Katulad po ng tinapay, best before. Kasi nag-iiba po yung quality niya. Maaaring tumigas o mag-iba yung kulay. Pero safe pa rin siya kainin. Tapos yung sa retail naman po, yung sa during yung pagbebenta, types po ng food fraud na pwede mangyari po dyan is yung mislabeling, counterfeiting, and expiry. So ito po yung different stages ng pag-manufacture ng pagkain kung saan pwede mag-occur po yung food fraud. So talagang ah, marami pong types ng food fraud nangyayari bago nakarating sa consumer. Kaya very important po na talagang maalam din po tayo as a consumer. Mabusisi din po tayo. Kasi in the end of the day, tayo pa rin po yung mag-consume ng pagkain. So what are the different types of adulterated food products? So yung una, food fraud case related to honey. So ito po, gumagamit po sila ng sugar syrup to substitute or to replace po yung honey na original. Kasi yung honey po, commonly used po siya, kumbaga kaya siya naging mabenta o in demand dahil sa kanyang health benefits. Katulad po ng kapag may sore throat ka, usually nagpe-prepare ko po, di ba, na may honey, lemon, ginger, tapos iinumin mo. Kung peke pala yung honey gawa sa sugar syrup, hindi, instead na makatulong, makakasama pa. Since very in demand siya, kaya siya commonly adulterated food product. Another example po is yung seafood. Mga shellfish, yung tuna, yung mga mamahaling types po talaga ng isda. So, uh, i-declare po nila as another type ng fish. Pero hindi naman pala siya yung type ng fish na yun para lang mas maging mahal yung kanilang bentahan. Another example po ng adulterated food products is yung sa karne, sa meat. So ito pong image po na ito yung nasa left side po na ito po yung original na, ito po yung horse meat kumbaga, na di-declare nila as beef. Yung nasa kanan po is yung beef talaga. So ginagawa po nila to, di-declare nila o minimis-declare po nila as beef to kasi food adulteration. Another example po ng pang liquid para dumami ito. Another example po ng adulterated food products is yung mga juices po. So ang juices po is usually yung mga katas po ng mga prutas. Ang ginagawa po nila dyan is para dumami yung volume, yung bigat, nag-add po sila ng sugar water at ng pampakulay para magmukhang kaakit-akit po yung kanilang produkto. An example pa naman is yung dairy products. Kung familiar po sila dun sa Parmesan cheese. Ang Parmesan cheese po is hindi po talaga siya original na cheese na galing sa Italia. Hindi naman ito nagkukos ng harm. At the same time, nakadeclare naman doon sa label na hindi ito yung original na Parmesan cheese na galing Italy. Tapos si Karina discuss ko nga po yung gatas, nag-add po sila ng water para dumami yung volume po nito. Another example po ng adulterated food products is yung mga wines. So yung mga red wines, white wines, ang kanilang produkto. Maaari din pong i-declare nila as red wine, pero hindi yan pala siya original na red wine. Kumbaga,
mixture na siya. Nagkaroon sila ng food coloring, naglagay sila ng alcohol, tapos nagkaroon sila ng artificial coloring, tapos sinalo. Tunayan po, ito po ay adulterated food product na pala. Another example po is yung coffee. Sa Philippines po, di ba, talagang mahilig po tayo sa sa kape. Kahit na mainit, nagkakape pa rin. Kaya po talaga mabenta-mabentang ito. So ang pag-adulterate po sa coffee is mini-mislabel po nila yung type ng coffee. For example, maaari pong acid coffee yung declaration nila. Acid coffee po kasi is mahal talaga, saka mahirap po itong gawin. So maaari pong i-mislabel nila as is ng ibang produkto, pero sa katunayan hindi pala ito yung original. Isa pa, pwede sila mag-add ng mga substituted ingredients katulad ng coffee husk, yung mga example po ng commonly adulterated food products is spices. For example po yung mga turmeric, yung mga paprika, pepper. So kapag ito ginagawa nila, nagdadagdag po sila ng mga chalk o ng iba pang mga powder para mamimik or para bumigat din yung bigat. And yung other example po ng food adulterated products is yung olive oil. So gumagamit po sila ng cheaper oil katulad ng rapeseed oil, yung mga other vegetable oil. Tapos de-declare nila as olive oil. So hindi pala siya purong olive oil. To give you po, another example po ng commonly adulterated food products is yung organic. Di ba ngayon po parang in demand na yung mga organic na kasi mas mahal. Di-declare nila or label nila as organic yung kanilang pagkain na binibenta para mas mahal. Ang Pero sa katunayan pala ay ito ay hindi pala. So bago po ma-declare as organic o ma-consider organic yung kanilang bebenta, kailangan meron po silang comply na requirements. Which is isa po yung sa mga nagkukosum bakit nagiging mas mahal pa yung produkto. So those are the different commonly adulterated food products. So manood po tayo ng isang video para makita po natin yung different types ng adulterated food products or food fraud. I'm sure you like to eat it yourself. In fact, it's America's favorite takeout. But in the food industry, China is known for their bad practices. Many foods coming from China are fake, toxic, or worse. Now, you may think only Chinese people have to eat this stuff and try and avoid it. But no, it's coming to a store near you. 90% of US supermarkets import foods from China. So today I'm going to inform you of certain dangerous foods coming from China you must avoid eating. I'm Charlie and today we're going to look at 10 fake Chinese foods you need to avoid buying. But before I lose all my social credit, why not subscribe and press the notification bell too? Coming up first we have plastic rice. Rice is Chinese every year. But sadly, some rice in China is not genuine and is actually made of plastic. Basically, the rice is made from potatoes mixed with an industrial resin. The rice is then sold as just regular rice, and it's very hard to digest. In fact, eating 3 bowls of it is equal to eating a plastic bag. But how can you tell if your rice is fake or real? Well, it's easy. People have developed a trick to test. All you need to do is hold up a grain of rice and burn it with a match. If you smell burning plastic, then this is fake rice. But if you don't, then it's real. Also, fake rice will dissolve in hot oil. So throw a couple of grains in some hot oil and see if it dissolves or not. In 2016, over 100 bags of plastic rice was seized in Nigeria. It was originally from China. Next up is rubber eggs. Eggs are another popular Chinese fake food which looks really realistic. The fake eggs look like the real McCoy, but they are not. Instead, they're made with gelatin and food coloring. The shell of the eggs is also made of wax. And because it's made of gelatin, the yolks are actually bouncy and rubber-like. Everyone knows eggs crack when you drop them, but these ones simply bounce out of the pan. Next up is cement walnuts.
Imagine this, you buy a bunch of walnuts and take them home excited to eat them. But then when you crack the hard shell, you find something even more hard inside. That is the reality for many become commonplace. And now these walnuts may be being shipped worldwide. Basically what's happening is vendors are taking empty walnut shells and then putting cement inside them. They also fill up the shell with paper and then seal it closed. These cement nuts are then sold, making the vendors a big profit. After all, they're literally selling you food scraps and cement. They also use a small amount of cement so it seems like it's a walnut inside. This actually makes a lot of sense because in China walnuts are very expensive. They're actually around 50 times more expensive than they cost in the USA. Next up is industrial salt. Everyone likes a bit of cheap table fries, but chemistry knows that salt does not just mean table salt. In fact, salt is a mineral comprised of sodium chloride. Well, some Chinese vendors have begun selling industrial salt as table salt. First off, this salt does not really taste like normal table salt. Instead, it's rock salt, which is around 100 times less expensive than table salt. Vendors simply take industrial salt used for construction and put it in a container of table salt. They then sell that for a big markup, but it's very dangerous if you consume it. Consuming this could lead to a heart attack or a stroke, so avoid it at all costs. Next up is honey. One thing China is known for is fake honey. Some honey coming from China is totally authentic and delicious. But in the Jinan province alone, 70% of the honey is fake. There's so much fake honey, there's actually two different types of it. The first is known as adulterated honey. This is where vendors blend honey with sugar, beetroot, and rice syrup. But the second is even more fake. It's made with alum, sugar, water, and food coloring. They then mark up the price tenfold. And you should definitely avoid especially the second fake honey, which includes alum. That's because if you have enough alum in your body, it can make you very ill. Next up is fake wine. Chinese authorities are desperately trying to crack down on a big problem in China, which is fake wine. Wine sellers wines. But many vendors are simply making up fake labels and then putting cheap wine in the bottles. The sellers will scour eBay and buy very expensive bottles and labels. But then they'll fill the wine bottles up with fruit juice and alcohol, or sometimes just a cheap wine. Many of the people who buy this stuff don't even realize, as they buy the wine to collect, not to drink. However, American billionaire Bill Koch spent $35 million investigating his wine collection. From this, he found out he'd bought $400,000 worth of fake wine from China. So make sure you only buy expensive wines from official vendors. Next up is fake beef. That's why there's actually a high market value placed on beef, so vendors have come up with a way to fake it. Many vendors actually take cheap pork and alter it to make it taste and look like beef. They simply get pork and dip it in beef extract and glaze it. They do this for about 1 hour, but it makes them a lot of money. Now, you may think this is just bad business practice and people being greedy, but doctors said it can also cause deformities, poisoning, or cancer. So avoid fake Chinese beef at all costs. Next up is peas. This may be a shock to you, but if you buy peas imported from China, they could be fake. The fake peas are actually made from a combination of metabisulfite, snow peas, soybeans, and green food dye. Metabisulfite can cause cancer, so make sure you don't have it in any of your products. But if you think you may have fake peas in your home, then don't worry, there are some telltale signs. First off, when you boil the peas, the water may turn slightly green. This is because the food dye will be coming out of the peas. And also the peas won't become very soft, they'll remain pretty hard. So if you notice these trends in your peas, then do not eat them. And finally on the list, we have fake lamb. Lamb or mutton is a delicious meat everyone loves. The only downside is the price is very high. Well, that's why some vendors in China have made a fake version of mutton. They make it using rats, minks, and foxes.
In fact, Chinese authorities have been investigating this, and in one 3-month period, 900 people were arrested. Authorities also seized 20,000 tons of this fake meat. Also, the meat had serious levels of E. coli, which can take your life. So make sure you avoid. So, madami po talaga yung marami po talagang types ng food fraud na ginagawa, especially sa market. Kaya nga nauso po yung natin kung si apektuhan yung ano po, yung safety niya. Maaring may bacteria, may pathogens, or may lason na yung mga toxic chemicals nga na ingredient na ginagawa o ginagamit sa mga peking pagkain. So let us now discuss naman po yung different perpetrators of food adulteration. So these perpetrators are persons that has committed a crime, evil act, or harmful act which impacts the safety or quality of the food or the food business properties. So ito po yung mga tao kung saan gumagawa po sila ng krimen upang mapahamak o upang maging unsafe yung mga pagkain para mag-cause consumer. So discuss naman po natin sino yung mga perpetrators. So una po is yung criminals. So ito po yung mga intentional contaminate nga nila yung pagkain para magkasakit po yung mga consumer. Ano example po ng perpetrator na ano po na madaling makita is yung extortionist. Ito po yung mga yung binabayaran po, for example, yung nag-regulate ng pagkain para mapalusot yung kanilang pagbebenta ng kanilang produkto at o kaya mas maging mura yung kanilang pagbebenta. Another example po ng perpetrator, which is yung mga usual suspects, is yung mga subversives. So mga subversives po, ito yung mga usually may political agenda o may mga agenda po. Patulad po, for example, yung mga vegetarians or vegans na gusto nila ipasara yung mga naggumagawa ng meat products. So maaaring i-intentionally contaminate nila yung mga produkto ng isang kumpanya na gumagawa ng mga meat products. Type ng suspect kung saan gusto nilang siraan o mapahamak yung isang nation, kumbaga. For example po yung sa Amerika, may mga nagtangkang pong sirain yung kanilang food supply. Another type naman po ng perpetrators, yung mga not so obvious. Ito yung mga hindi madaling makita o hindi masyadong obvious. Example po nito is yung disgruntled employee. So, disgruntled employee are employees who are dissatisfied or frustrated or unhappy with either the job or their organizational culture. So ito po yung mga empleyado po na maaaring galit pala o sawa na sa kanilang trabaho. So ang ginagawa nila para makagante is pinakontaminate po nila yung pagkain. So ito po sa image po na ito, isa pong employee sa Amerika, sa isang food service business, sinadya niya pong tapakan yung mga lettuce. So ang mga lettuce po, yung mga ready to eat kumbaga na ingredients, ito po usually hindi na po iniinit at i-serve na po directly sa consumer. So kapag ito ay na-contaminate, katulad ng mikrobyo, ito po tinapakan niya, maaari po ito mag-cause ng sakuna po kapag nakain. Another example po na so obvious sa perpetrators is yung mga competitors. So sa isang bansa po sa Taiwan, mayroon pong nangyari, Taiwan, tama. May nangyari pong pagkalaso kumbaga dyan sa kanilang food business. Based sa kanilang history, sa kanilang food preparation is meticulous naman yung kanilang preparation. Kumbaga, nag-observe sila ng GMP, pat bigla ang may nalaso sa kanilang food product na binibenta. So maaari daw itong kinos is ano daw, possible na cost down ng competitors nila na gusto silang siraan para mawala sila sa business. Ano example po ng perpetrator po ng so obvious is yung mga mentally ill. So yung mga mentally ill po, ito po yung maaaring from the start pa lang is mayroon ng pinagdadaanan po na mental problems or possible na habang nagtatrabaho siya, isa yun nga, na-stress siya, nag-develop siya ng mental illness. So ito yung mga hindi po masyadong obvious. Ito pa mga mental ill people, hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Maaaring makontaminate nila
yung pagkain. Pero hindi pala nila ito ninanais. Kumbaga dahil sa kanilang handicap po is nagawa nila. So based po sa isang study po, ang number one na pinaka-high threat po sa paggawa ng food adulteration is yung disgruntled employees, followed by terrorists, criminals, then yung iba pa type ng perpetrator. So baka nga ba disgruntled employees yung may pinakamataas at so sila kasi yung highest, ito kasi yung mga not so obvious, una. Pangalawa, since empleyado sila, may access sila dun sa loob ng sa food manufacturing area or dun sa ingredient storage. Yun nga, papasok sila dun sa gate, since empleyado sila, may ID sila, maaari nila ma-accessible. Followed by terrorists, si terrorists kasi ito yung mga possible na kung talagang gusto nilang mag-cause po ng harm. So pinag-aaralan nila na mabuti kung paano i-sabotage or i-contaminate yung mga food products. Then followed by yung criminals. Kaya very important po sa ating mga food businesses po na ating talagang ino-observe o monitor yung ating mga empleyado. At kung merong signs na, initial signs, is dapat agapan na po natin. Huwag na po natin paabutin na makontaminate yung ating mga pagkain. So ano nga po ba yung mga types ng adulterants na ginagamit para gawin yung food fraud? So sa gatas po, ang mga types po ng adulterants na ginagamit po dyan is yung paggamit po ng unhygienic water, chalk powder, soap powder, hydrogen peroxide, saka urea. So ang mga harmful effects naman ng mga adulterants ito is maaari mag-cause ng food poisoning, heart problems, cancer, vomiting, and nausea. Para naman sa mga spices katulad ng black pepper, ang common po na adulterants na ginagamit po dyan is yung papaya seeds. Ang harmful effects naman nito, kapag ito ay na-consume, maaaring ito mag-cause ng liver disorder, yung mga sakit sa liver, at mga stomach disorders. Sa oils naman po, maaaring gumamit sila ng argamon seeds para extract. Kumbaga, instead na gawa sa approved na vegetable katulad ng mga canola oil, olive oil, is gumagamit sila ng mga unregulated ng epidemic dropsy at ng severe glaucoma. For sagi naman, ang mga types ng adulterants na ginagamit nila is yung mga vegetable oils, animal body fats. Ang full effects naman ito, pwede itong mag-cause ng anemia at ng enlargement of the heart. For the chili powder naman, ang ginagamit ng adulterants nila is yung mga brick powder, sawdust. Ang harmful effect naman nito is pwede siya mag-cause ng stomach problems at ng cancer. Katulad ng yellow aniline dye at ng mga non-permitted colorants like methanol yellow. So ito po ay maaaring mag-cause po ng cancer po or stomach disorders. So po, yun po yung mga listahan po ng commonly used adulterants po sa ibang pagkain. So how do we prevent our food supply from intentional adulteration? Para ma-prevent o maiwasan po yung pag-occur po ng adulteration is through the conduct of food defense. So what is food defense? Food defense are activities associated with protecting the food supply from deliberate or intentional acts of contamination or tampering. So ang pinaka-goal po ng food defense is ma-prevent o ma-minimize yung chance na ma-contaminate po yung ating pagkain. So mahalaga po na meron po tayong food defense, especially kung tayo ay gumagawa ng pagkain for selling, for retail. Kasi kapag nagkaroon po ng contamination yung ating binibentang produkto, maaari po maapektuhan yung ating reputasyon. Kaya very important po na may food defense tayo. So first, let us discuss what is the history of food defense. So in the wake of 9/11, kung familiar kayo dun sa Twin Towers sa Amerika, so meron po nangyayaring attack, terrorism attack in the United States, kung saan meron ka pong aeroplano na nag-crash landing dun sa kanilang tower po. After that, naging issue naman po yung mga different types ng terrorism. Kasi parang meron po silang tuklasan po na gusto i-contaminate ng mga terrorist na ito yung kanilang food supply.
Kaya po, ang ginawa nila in 2003, nag-establish po sila ng isang mitigation strategy para po ma-prevent nga po yung occurrence ng pag-intentional contamination ng kanilang food supply. Kaya po na-develop yung food defense. So, yun nga po, ang food defense is sa primary way to prevent yung intentional acts of adulteration. So, ano naman po yung importance ng food defense? So, una, ito nga po, it promotes public health. So, it prevents nga po na makontaminate yung kanating mga food supply. Naiwasan din po yung pagkasakit ng ating mga consumer. Isa pa pong importansya ng food defense is it promotes economic stability. So kung meron po tayong sapat na dami ng kalidad at safe na pagkain, meron po tayong food security. Mas stable din po yung ating ekonomiya. Kasi for example po, na-contaminate po yung ating food supply. Tulad po mamaya, discuss ko po yung sa strawberries. Ang nangyari po doon, yung mga strawberries po na contaminated ay recall. So nawalan po ng opportunity cost, kumbaga, nawalan ng ano po, ng ibebenta. Kaya nalugi yung kumpanya ng produce strawberries. Another importance po or benefit ng food defense is it ano po, entails po yung consumer confidence. So yung ating mga consumer, kapag nalaman po nila na tayo ay may food defense sa ating food manufacturing company, mas confident sila na yung ating pagkain ay mas safe. Another importance po ng food defense is yung complies with the regulatory requirements. So mamaya discuss ko po yung dalawang rules and regulations sa Philippines. So very important po na kapag na-meet natin yung regulatory requirements, ibig sabihin of good quality and safe yung ating pagkain na na-produce. So meron po tayong mga different na mga rules and regulations sa Philippines. Una na related po sa food adulteration. Ang una po is yung RA 10611 or the Philippine Food Safety Act of 2013. So ang layunin po ng batas po nito is to protect and promote the right of the people to health and keep its populace from the threat of malpractices and substandard and hazardous product. Yung mga food adulterated products po kasi, maaari po itong ay substandard or low quality. At the same time po, maaari po itong magkaroon ng hazardous material kung saan ito po ay delikado kapag ito ay na-consume. So kapag nalabag po itong batas ito, meron pong mga penalties na ano po, kakaibat. Katulad po ng pagkakakulong at pagbayad ng multa. At kapag tuloy-tuloy pa rin yung ating pag-violate po sa batas na ito, ay maaari po ipasara na talaga completely ang ating kumpanya. Another rules and regulation po sa Philippines related po sa food adulteration is the Presidential Decree number 856 or the Code on Sanitation of the Philippines. So, ang layunin po ng Presidential Decree po na ito is the improvement of the way of the Filipinos by directing public health services towards the protection and promotion of health of the people. So ito pong act po nito, ito Presidential Decree, ang layunin po nito is masigurado na yung ating pagkain na ginagawa at kinakain ay ligtas or safe siyang kainin. So ito po ay related po sa food adulteration kasi yung ating mga ingredients na ginagamit dapat wasto. At the same time, na-discuss ko po kanina yung two types ng adulteration. May incidental, meron pong intentional. Sa incidental po, more on related siya sa food safety and food quality. So kung hindi po malinis yung ating pagkakagawa ng pagkain, ito rin po ay considered na adulteration or adulterated. So sa food defense naman po, meron po tayong Philippine National Standard titled Food Defense Guidance for the Industry. So it was made and ano po, published in 2014 by the Bureau of Bureau of Agriculture po. So this standard po is a guide po para po sa mga gusto mag-implement ng food defense sa kanilang mga food companies. So in the Philippines po, ang food defense is not a requirement. Kaya compared po sa US, nasa kanila po ay requirement kasi gusto nga nilang ma-prevent yung case na ma-contaminate yung kanilang food supply. Kaya kapag ikaw po ay mag-export po sa bansang US, kailangan meron kang food defense plan na sa inyong kumpanya. Otherwise, hindi nila tatanggapin o hindi ka makapag-export sa country nila. But in the Philippines po, nga, since recommendation lang siya, hindi siya requirement,
ano lang po, recommendations lang yung pwede nilang ibigay. So this document po, ang layunin po nito is to aid the primary producers, processors of food to better understand the basic concepts and principles of food defense and be able to develop a basic food defense plan on their establishment. So this standard po is available po online. I-Google search lang po natin, PNS, Food Defense Guide for the Industry. So it can be easily accessible po at libre po siya. So kung interested po sila na ma-expand pa yung knowledge nila sa food defense, maaari pong i-download po itong standard nito. So let us discuss kung ano nga ba yung mga threats ng food defense, sa food defense. So una pong threat dyan is yung motivation. So katulad ng bagay ko po kanina, yung mga terorista, subversives, mga disgruntled employee. So motivation nila is to cause harm or to ruin the reputation of the food company. So another food defense threat po is the capability. So ito po yung knowledge o tactics ng perpetrator. So kanina nga po, meron tayong different types of perpetrator. May criminal, may disgruntled employee, may terrorist, subversives, meron tayong pati mga mental ill. So for example po, yung disgruntled employee, since may access siya at maalam siya dun sa actual production, mas malaki yung threat niya kasi mas capable siya. Yung yung third food defense threat po is yung vulnerability. So these are conditions of accessibility and likelihood that the adulteration will cause an impact. So gaano ba ka-vulnerable o gaano ka-delikado yung specific po na step pa, for example, dun sa paggawa ng pagkain? O maaari din yung ating storage area. Gaano ba siya ka-accessible sa ibang tao? Baka mamaya wala siyang lock, wala siyang CCTV, so madali siya ma-access ng mga tagalabas. So isa po ito sa mga dapat i-consider o isa ito sa mga food defense threat na kailangan po i-comply. So let us discuss po kung paano natin i-implement yung food defense at kung ano yung mga different strategies po para ma-mitigate ito. So sa ating food manufacturing company, sa General Outside Security, so importante po na mayroon po tayong proper lighting para mas kita po yung surrounding area. Kasi kung madilim po, walang proper lighting, maaaring mas madaling makalusot yung mga magtatangkang gumawa ng krimen o isabotage yung ating pagkain. Another recommendation po sa ating General Outdoor Security is yung pagkabit ng mga locks. So dapat may mga padlocks, kung may electronic code, okay din. Saka maganda rin kung meron tayong security guard o security personnel outside the vicinity of our compound. Parang sa gayon, may constant monitoring po at matatward po o ma-discourage po yung mga criminals na gumawa po ng intentional contamination. Another recommendation for mitigation strategy is yung pagkabit po ng fencing. So yung fencing po, ang purpose niya is prevents yung unauthorized access. So mas mahirapan din pong pumasok yung mga magtatangka mag-contaminate ng ating produkto. Especially sa mga water supply natin kasi isa ito sa mga primary targets. Kapag ito na-access ng may nagtatangkang gumawa ng masama, automatic yung ating produkto, nakaga siya. Maaring maging hazard na siya. Kaya very important yung fencing po. Para naman sa inside naman ng ating food manufacturing area, very important po na meron tayong security cameras installed, mga CCTVs. So, po to, nakakatulong po to sa pag-monitor ng mga taong pumupunta o yung mga gumagawa sa area na yun. At yung mga unauthorized entry as well. Siyempre, yung CCTV dapat may nakabantay din na security personnel. Kasi baka mamaya may CCTV nga, wala nang nagbabantay. May pumasok na unauthorized employee o unauthorized na tao, ayun, nakapasok na siya. Kahit na may CCTV ka, nakarecord nga, wala namang immediate action. So another recommendation is to increase the visibility. So ayun po, dapat po maliwanag yung area. Kapag mas maliwanag po area kasi mas madaling makita kung yung mga different sulok o different areas po. Kung may unauthorized na tao nga dyan, mas madali na makita. Another mitigation strategy po sa inside security naman is yung pag-restrict ng access control. So dapat yung mga maghahawak ng susi o yung papasok lang sa area na ito ay yung mga authorized lang. Kasi kung lahat may access, mas mahirap i-monitor kung sino yung mga pumapasok at lumalabas sa area na yon. Another recommendation po is
yung pagkakaroon po na ano po, yung parang storage siya key. Tapos itong storage po sa mga key, sa mga susi, ay dapat po may isa pong security personnel na nagmo-monitor. So for example po, may pupunta sila dun sa ingredient area or supply area. Bago sila makapunta doon, makapasok, kailangan nilang manghiram muna ng susi dun sa security personnel. Kapag nanghiram sila ng susi, so ma-record ng security personnel kung sino nang hiram. Ay kung may mangyari mang problem, alis matitrace kung sino yung personnel ng hiram ng susi. Kaya very important po na ano rin po, kinokontrol natin yung access saka yung storage ng ating mga susi. Another recommendation naman po is yung sa shipping or receiving area. So upon delivery po ng ating mga ingredients or supply, very important po na ating monitor or in-inspect yung delivery vehicle na ginamit nila. Baka mamaya madumi yung yung vehicle na ginamit nila, yung loob. Maaari din palang hindi ito yung company, yung actual na supplier natin. Kumbaga, ginaya lang nila yung itsura ng vehicle. Saka importante din po na i-monitor din po natin for any damages upon receipt po ng ating mga raw materials. Kasi maaaring may tampering yung nangyari, nasira pala yung butas pala yung plastic o yung mga boxes. Itong mga damage po nito is pala tinamper na o kinontaminate na yung ating mga raw materials. Another recommendation po is yung pagko-control po ng delivery. So dapat po i-schedule natin at alam natin kung kailan po dapat i-deliver yung mga ating raw materials. So dapat up din sa delivery date and time, may at least isang tao na magmo-monitor from our company. So gagawin nila, yung magre-record sila kung kailan dumating yung delivery, kung sino yung nag-deliver, kung meron siya, tapos inspect rin kung of good quality or may signs ba ng damage dun sa raw material sa ating binili o dineliver. Another recommendation po is yung keep po ng pag-keep po ng record. So yun nga po, yung kailan siya na-receive, kung sino nag-receive, kung sino yung nag-deliver, kung may ano ba siya, comments ba o may observations ba dun sa delivery. Para naman po sa processing area, yung kung saan po natin ginagawa yung pagkain, isa pong mitigation strategy niyan is magkaroon po ng inspector, yung supervisor kumbaga. So constantly monitor niyo po dapat yung processing area, yung mga employees na gumagawa, nag-handle ng pagkain. Para kung sakaling may binabalak na ng masama natin mga employees, katulad po sa kanina, yung mga disgruntled employees, ay doon pa lang sa site is mako-correct niya o maiiwasan na. At the same time, ma-discourage yung mga nagtatangka na gumawa ng krimen. Another recommendation po is to restrict yung access dun sa area na yon. So dapat authorized personnel only. So sa iba pong mga food manufacturing companies, mayroon po silang designated na PPE, kumbaga. For example, yung apron nila, may different color coding po yan. Blue, for example, sa production area. Sa packaging area is dilaw. Tapos sa receiving is red. So kapag sila ay pumunta sa ibang area na hindi naman dapat sila nandoon, madaling matrace kasi yung kulay ng kanilang suit na PPE, personal protective equipment, tulad ng apron, hairnet, mas madaling matrace kung dapat na ito ba ay dapat hindi nandito or dapat doon lang sila sa isang area lang. Ang recommendation po is nga po, same din sa delivery ng supplies, is yung record keeping and monitoring. So mas maganda nga po meron din tayong security personnel maliban sa supervisor na nag-inspect din po ng area for any signs ng ano po, intentional food adulteration. Maliban to, syempre, very important din mo yung monitor din natin yung food safety compliance. Baka mamaya, siya tayo nag-focus sa intentional adulteration. Pero yung food safety pala is hindi na pala natin o yung GMP, hindi natin na-observe. So, nagiging madumi na yung ating produkto. Kapag hindi tayo nag-comply sa GMP, consider din na adulterated yung ating food product. Para naman po sa ingredients, water, eye security or chemical storage, very important po na regularly in-examine po natin ito for any signs po ng damage, yung expiration date, baka mamaya expired na pala yung ating ingredients. Or maaari din na meron po magtangka nga po yung contaminate yung ating ingredients or ating supply.
Ang recommendation po is to limit yung access dun sa chemicals. So maglagay po tayo ng CCTV at saka ng padlock o ng lock dun sa area na yun. Kasi ang chemicals po ay maaari nga pong mag-cause nga po ng chemical contamination kung saan maaaring magkasakit o mag-cause nga po ng chronic diseases like cancer kapag ito ay na-consume. Another recommendation po or another strategy po is dapat yung ating water supply o pinagkukuhanan ng tubig is regulated. So dapat malinis din yung ating tubig. Kasi nga po kasi ang tubig o water supply sa pinakamadali at pinaka-efficient way ng pag-contaminate ng mga food products. Para naman po doon sa packaging o distribution, pwede po tayong gumamit ng mga tamper evident packaging. So ito pong sa tamper evident packaging po, it indicates po if a product has been opened. So ito po yung mga parang kapag bumibili tayo ng mga bote, yung mga takip na parang metallic. Meron po siya nakalagay na plastic po, di ba? Around the lid. So kapag ito ay nasira, yung plastic na nakabalot po dun sa lid, maaari pong ito ay binuksan na. So kapag ito ay nabuksan na, dapat ito ay automatically hindi na dapat pwedeng ibenta. Or kapag tayo yung mga consumer is hindi natin dapat bibilin kasi maaaring tampered na pala ito. Another recommendation for strategy is paggamit po ng tamper-proof packaging. So this packaging po is designed to prevent someone from accessing the container's contents. So may nakabalot pa na isa pang plastic din sa primary packaging. For example, yung mga lata. Yung grupo ng mga nakalata mong mga pagkain is binuluto mo pa ng isang plastic kung saan kapag itong plastic ito ay nasira, maaaring may nag-tamper na pala. So isa ito po sa mga strategy para ma-check po natin kung na-adulterate na ba o na-tamper na yung ating produkto. So very important din po sa ating mga food manufacturing companies kasi baka mamaya sa ating paggawa is malinis naman. Wala namang cases ng adulteration. Pero doon sa retail level, sa kung saan binibenta ay doon pala nangyari yung contamination o intentional adulteration. Tayo pa masisisi. Eh kung meron tayong mga in place na ganito, yung mga tamper-proof, at least masisigurado natin na o matitrace natin kung saan nga ba nangyari. Kasi yun nga, may tamper-proof kami nang nilabas sa aming delivery ay ayos pa naman itong mga tamper-proof na ito o tamper-evident na packaging. Pero pagdating pala dun sa retail na supermarkets is doon pala siya nasira, which is may sign ng contamination. Another strategy naman po ay sa pagko-collect po ng customer complaint. Baka mamaya, ito pong mga customer complaint, nirereklamo nila na yung produkto ay hindi na pala siya masarap. May katulad ng sa ano rin po, yung binili nila na ano, yung sa packaging material, baka mamaya tampered na pala. O yung expiry or past expiration date na pala yung kanilang mga nakikitang bibilhin. So very important po na monitor natin at i-note natin itong mga customer quality complaints din. Another recommendation po is wag po natin i-declare yung ating food defense plan at the same time yung ibang sensitive information sa ating kampanya. Baka mamaya sobrang luwag natin sa information is nalalaman ng ating mga empleyado lahat, kumbaga. So kapag ganun po, mas nagiging prone, mas nagiging vulnerable yung ating food manufacturing practices. Saka isa pa pong importansya po is since ano nga po, information age na po tayo, mas madali na po ma-access information is, nga po, meron tayong security, mga katulad po ng antivirus, kung anumang mga cyber, yung pag-prevent po ng cybercrime. So very important na meron din po tayong in place na ganong type ng security. So yun po yung different mitigation strategies to prevent food adulteration. So let us further discuss naman po kung ano yung mga strategy naman para pang-prevent yung food fraud. So another strategy po to prevent food fraud is yung raw material specifications. So dapat po may adequacy of raw material specifications na sineset po natin. For example po, yung sa strawberries, dapat ang kulay niya is ganito, dapat pampula. So ang kulay po kasi isa po siya indicator kung fresh ba or sira na yung raw material natin. Kung may na discoloration na, reject na natin. Another po, specification na pwede natin i-set is yung laki, yung bigat, at yung mga different types ng laboratory test. For example, dapat may certificate of analysis
free from heavy metals, from these types of pesticides, or dapat meron siyang type ng may specific type na siya ng nutrition. Kasi sa iba pong katulad ng sa meal replacement beverage, very important po yung nutrition fact. Baka mamaya yung ginagamit natin na raw material is hindi pa pala siya okay. So, di na sa pala yung nutrition na nabibigay niya. Another strategy naman po para to prevent yung food fraud is yung paggandak ng analytical surveillance. So, ito po analytical surveillance, ito po yung mga laboratory test or yung pagkakandak po ng mga inspection sa mga supplier natin sa na-delivered na raw materials. So, this is very important po. Para doon pa lang sa sa supply pa lang natin sa raw materials pa lang, ma-prevent na kagad natin o masala na kagad natin kung peke ba ito o hindi. Kasi kung itong mga materials ito is nagamit pa natin sa production natin tapos doon pa sa final para natin na-test, hindi sayang naman yung ating naging production. Tapos pagkakantak pa tayo ng product recall. So mas malaki pong perwisyo pag ganun po. Another strategy po to prevent food fraud is to have a supplier relationship and audit. So dapat po yung ating mga supplier is constantly po natin in-audit kung okay ba yung kanilang pagkakagawa o kanilang ng production. So baka mamaya kasi madumi pala yung kanilang pagkakagawa, hindi na contaminate yung ating magiging final product. So it is done to minimize the risk of purchasing fraudulent or adulterated materials. So it is usually conducted by an auditor knowledgeable in food safety issues. Very important din po na reputable yung ating sources ng materials. As much as possible nga, mas maganda kung GMP certified sila, kung primary producer sila, yung mga sa farm, mas maganda kung meron silang good agricultural practices sa certificate issued by the Department of Agriculture. So those are the different strategies related to prevention of food fraud. So discuss naman po natin kung ano nga ba, kung paano nga ba din-determine o naalalaman na ang isang produkto ay adulterated. So for example po, yung sa olive oil, isa po ito sa mga commonly adulterated food product. So ito nga po ay mahal at in demand dahil sa health benefits nito at limited yung kanyang production. So mataas po yung kanyang value, kaya mahal po yung bentahan, kaya po siya prone, kumbaga, mas sa adulteration. So, ang ginagawa po nila niya para ma-adulterate o para makatipid sila is gumagamit sila ng low-quality olive oil or other vegetable oils to substitute or increase the weight of the material. So, ito pong mga substituted o yung mga substandard na ingredients is possible po siya na mag-cause ng pagkasakit, health risk, or maaari din po ma-apekto din quality. So kapag na-apekto po yung quality ng product po, magkakaroon po tayo ng mga dissatisfied na customer. At maaari din pong magsara o masiraan po yung kumpanya, reputation ng kumpanya. Kaya very important meron po tayong mga testing or surveillance na ginagawa. So yung mga state-of-the-art po na surveillance na pwede natin gawin o para i-determine yung kung peki ba yung pagkain is through the conduct of spectroscopic and spectrometric techniques like yung vibrational spectroscopy, mass spectroscopy, NMR, and UV spectroscopy. Another type naman po ng testing po is yung chromatographic separation techniques. So gumagamit po ng gas chromatography and HPLC. Tapos yung other techniques naman po is yung paggamit naman po ng DNA or protein-based techniques, metabolics, and hyperspectral imaging and chemometrics. So for example po sa karne, paano natin malalaman kung peki ba to or original? So pwede po tayong through inspection, yung visual. Paano kapag hindi siya obvious na peke kasi maganda yung pagkaka-counterfeit nila? Yun nga pa, pwede po tayong gumamit ng DNA proteins-based techniques. So gagamit po tayo ng DNA to determine kung pork DNA ba talaga yung ginamit. Baka mamaya horse meat pala or other types of meat. Tapos binibenta nila as others. So isa po yun sa mga types ng techniques na pwede nang gawin. Mamaya po, discuss ko rin sa cases ng food adulteration kung paano lang determine kung bakit nga ba peke yung honey at yung vinegar.
So ito po, yung mga simple ways to determine if a food product is food adulterated, especially dun sa ating mga kitchen, mga usually na bibili po sa mga supermarket. So ating po panoorin yung video na ito. So yun po yung mga simple ways po to determine kapag kung peke ba o hindi yung ating mga ginagamit na ingredients sa bahay. Tulad ng salt, mga turmeric powder, chili powder, yung mga gatas. So usually po ang common test na ginagawa nila dyan is yung more on sa visual. Kaso sophisticated na kasi or magaling ng peke talaga yung mga ating namimeke. So minsan hindi na obvious kumbaga. Another test nga po is yung kung powder siya o solid, pwede mo siyang dissolve sa tubig. Kapag ito ay natunaw na madali o hindi siya well distributed, maaaring ito ay peke. Kaya ano po, very important talaga na as consumer is aware din tayo kung paano ba i-determine kung food fraud ba o adulterated yung isang pagkain. So let's now discuss yung mga different cases po ng food adulteration globally and in the Philippines. So may isa pong case po ng adulterated food product sa Spanish po. In 1981, there was a fraud po which ano po, involves po yung olive oil. So rapeseed oil was fraudulently sold as olive oil. So this incident was motivated because of economic gain. Because rapeseed oil is cheaper and the selling price of olive oil is higher. So mas mura kasi yung ingredient na rapeseed oil compared sa olive oil. Kaya nila nagawa itong type ng food fraud. Sa kasamaang palad po, ito pong type ng food fraud po o yung food adulteration is nag-cause po siya ng sakuna kumbaga. 20,000 people in Spain got sick upon the consumption of this fraudulent oil, in which 300 deaths occurred after eating the adulterated oil. And 1,500 additional deaths have occurred in a span of 14 years. So meron pong 300 people po na namatay pagkakain at nagkaroon pa po ng additional na 1,500 people na namatay after ng 14 years. Tapos there are many people who develop chronic diseases. So ito pong image sa left po, ito po yung during 1981, nakapag-consume po siya ng fraudulent Spanish olive oil na fraudulent gawa sa rapeseed oil. Nag-cause po ito ng paralysis po sa kanya. So naging wheelchair bound siya after 40 years. Ayun po, nandiyan pa rin yung consequence ng pag-consume ng adulterated oil. Kaya very important po talaga ng ating food products is safe dapat siya.
at hindi rin siya adulterated. Another case naman po sa Japan, in 2014, frozen food were contaminated with pesticides. So yung malatayon po is a pesticide commonly used for the prevention nga po ng infection ng mga insects o ng mga produkto sa kanilang agriculture. So the Toshika Abe, a disgruntled employee by Acme Foods Corporation, sprayed malatayon in frozen foods. So nag-spray po siya ng pesticide yun sa finished product na. So ito pong intentional contamination po na to ay nag-cause po ng 2,800 reported illnesses sa kanilang lugar at 6.4 million products were recalled po. So nakita niyo po yung impact talaga sa ekonomiya kasi sa dami ng recall na product which is considered as unsafe na for consumption. Isa pang consequence po nito, itong intentional adulteration nito is nasira po yung reputasyon ng kumpanya kung saan marami pong employees ang nawalan ng trabaho at sa kahulinan po ay nagsarado po yung kumpanya. Tapos yung perpetrator po ay na-imprison po for a certain time. So ito po si Toshika Abe, which is yung nag-cause po ng malatayon contamination po sa kanilang frozen food products. Tapos ito naman pong picture nito, ito po yung executives ng kumpanya na nanghingi po ng paumanhin dun sa public dahil sa nangyaring contamination. Another case naman po ng food adulteration is in sa China. Kung alam ko, very familiar po tayo sa story na to. Sa news ito. Kasi isa po ito sa pinakasikat na cases ng food adulteration. So in 2008 po, in China, infant milk formula was intentionally adulterated with an industrial toxic chemical called melamine. So yung melamine po kasi, nagko-contain po ito ng nitrogen kung saan yung sa mga gatas po kasi may mga protein content po siya na requirement. So para po mapamura at ma-meet nila yung requirement na protina, is-agad po sila ng melamine. Kaya melamine po is toxic in which pwede po siya mag-cause ng kidney diseases. So this incident was motivated because of economic gain, where melamine was used to increase the nitrogen content of dairy products. So ito po melamine, ginagamit po ito sa paggawa ng plastic. So imagine po yung plastic, yung material na ginagamit sa paggawa ng plastic is nako-consume natin. Especially yung mga infant kasi ano po ito, infant formula. Ano yung consequence po ng incident po nito? 300,000 children were sick with permanent kidney damage. So, baby ka pa lang growing up, may kidney damage ka na kagad. So, compromise sa kagad yung livelihood mo, yung paglaki. Tapos nag-cause siya ng 6 deaths dun sa mga infants nga po due to kidney failure. So, 2 people who were a major part of the incident were executed. So, para lang kumbaga sa economic gain, kinompromise nila yung health ng kanilang mga mamimili o kanilang mga consumers. In the simula, mas tataas yung kita nyo kasi mas mura yung production cost nyo eh. Pero sa ano pa rin sa huli, eh nga, masisira yung reputation ng kumpanya nyo, mababa yung sales nyo, maaari din kayong makulong. Or in this case nga, binitay sila yung mga involved sa case na ito. Another case naman po ng food adulteration globally is yung strawberry needle contamination. In 2018, Australia, a farm supervisor allegedly put needles in strawberries out of spite or revenge. So ito pong supervisor nito is considered as a disgruntled employee. This incident resulted in massive layout of employees from the strawberry industry and most of their products were being or disposed. So karamihan po ng produkto sa Australia, yung mga strawberries po, ay tinapon na lamang dahil nga po sa chance na ito ay contaminated with yung needle. So para lang makabawi siya dun sa company na kung saan siya nagtatrabaho, gumawa siya ng intentional contamination. Ang masakit po dyan, hindi lang yung produkto ng kanilang kumpanya ang naapektuhan, pati rin po yung nationwide supply ng strawberries kasi possible na contaminated din. Sa Philippines naman po, ang cases naman po ng food adulteration is yung sa honey. So nag-conduct po ng survey of local honey yung Philippine Nuclear Research Institute of the DOST.
And based on their studies, at least 80% or 3 out of 4 honey brands are fake. So imagine po yung 80% po, mas mataas pa sa China. Ayun ng China, di ba? Ang dami po ng population nila. 70% ang sa kanila. Sa atin, 82% yung dami ng peking honey. So ang consequences po nito, di ba, ang honey nga po is usually ginagamit siya for its health benefits or therapeutic effects. Since peke siya, instead na makatulong nga, is maaari pa siyang makasama. Another case po ng food adulteration in the Philippines is yung case ng Ergo-Cha milk tea food poisoning. So in 2015 po, a milk tea house in Manila called Ergo-Cha served milk tea contaminated with oxalic acid to two customers. So this resulted in the death of the two customers and the death of the owner of the tea shop who served the drinks. So ito pong ano po, very unfortunate po na pangyayari po kasi yung mismong owner is hindi siya aware na contaminated pala yung kanyang produkto ng oxalic acid. So parang may mga speculations kasi kung ikaw naman yung may owner ng food business, tatangkain mo ba, sasadyain mo ba na i-contaminate yung produkto mo? Siyempre hindi. In this case ka, namatay po yung mismong owner. So may mga speculation po na yung mismong anak ng may-ari is gustong gantihan nga po yung tatay niya. At the same time, yung dalawang nakabili ng milk tea is may contact din pala siya doon sa dalawang iyon. Kaya nung time na yon na sinerve yung milk tea na yon is intentional contaminate niya. Pero speculation lang po yun. Wala pa pong concrete evidence. Pero ganun po yung nangyari. May dalawa pong namatay kasama plus yung owner po. Kaya very important po yung ating chemicals talaga is properly stored and hindi siya malapit dun sa mismong food preparation area natin para maiwasan po yung cases ng ganito. Another example po ng food adulteration in Philippines is yung sa coconut wine, spiked with methanol. So ang paggawa po kasi ng lambanog, ang coconut wine, it naturally contains po yung the chemical methanol. Pero dapat sa after po ng distillation is filter na or remove na dapat itong methanol kasi ito po ay toxic in high doses. So in 2019, Laguna and Quezon provinces, there was a methanol poisoning which occurred during the consumption of coconut wine. So it resulted in 11 deaths and 300 injured people. Kaya nga po yung paggawa ng mga food product dyan sa mga tabi-tabi, yung mga unregulated, is dapat po as much as possible, umiiwas tayo. Kasi hindi po natin alam kung safe ba yung pagkakaproduce nila. In this case po, ang methanol is naturally produced talaga. Kumbaga, kung hindi maalam yung gumagawa ng coconut wine, na dapat pala i-remove niya itong methanol na ito para maging safe. Tapos, i-serve nga doon sa ating mga consumers. Another case po ng food adulteration is yung adulterated vinegar. So in 2019, the Philippine Nuclear Research Institute, the DOST, conducted a study to determine the toxicity of vinegar sold in the Philippines. So based on their study, at least 80% of the 360 vinegars sold in the market are adulterated. Parang similar po dun sa case po ng honey, 80% din yung dami ng ano po, adulterated. In this case naman po, itong adulterated vinegar, it is made of synthetic vinegar. Ito po kasi synthetic vinegar is a byproduct po ng petroleum or ng other production po. So the presence of synthetic vinegar not primary concern po, primary considered as a food safety issue. Kasi ito naman pong vinegar na ito, itong acetic acid, is siya naman talaga yung natural component ng vinegar. Ang pinagkaiba lang po, ang synthetic doon sa natural is yung hindi siya nag-undergo ng fermentation. Tapos, yung declaration nila, naturally fermented, which is dapat hindi. Pero safe pa rin po siyang kainin. Other than that, the quality at hindi nga siya dapat declare na naturally fermented. Another case naman po ng adulteration sa Philippines is yung mga binibenta po online, especially dun sa mga Shopee, Lazada. So mayroon pong mga pre-pack na juices, mga powder,
at yung chocolate po tulad ng Toblerone. Kumbaga ito po ay hindi po lehitimong produkto at kumbaga counterfeited lang siya or simulated product lang siya. Tapos ang pinalalabas nila ito ay lehitimong produkto. Nagkabit pa sila ng mga label tulad ng Tang, ng Toblerone, pero hindi pala siya totoong produkto pala. Gaya-gaya lang siya. Kaya dapat po mabusisi din po tayo sa ating mga binibili. Kung ito ay masyadong mura, dapat magduda po tayo kasi maaaring ito pala ay hindi totoong produkto. At the same time, maaari palang ano pala siya contaminated with ano siya dangerous or harmful substances kung saan parang magkasakit kapag ito ay nakain. So, in conclusion po, bago natin matapos itong ating webinar, itong ating presentation. So, food safety is the assurance that food will not cause harm. There are two categories of food adulteration, which is incidental and intentional adulteration. Adulterated foods has a negative effect in public health, a nation's food security, the manufacturer's reputation in the company. The different motivation for food adulteration is or are terrorism, sabotage, and food fraud. Food fraud or economically motivated adulteration is the prominent motivation of food adulteration. And food defense is a system or activities that can help mitigate or prevent the occurrences of food adulteration. So before we end this presentation po, I want to impart a parting message. Remember that food safety is everyone's responsibility and only through the combined effort of the government, primary producers, manufacturers, and consumers that we can keep our food safe and wholesome. So if you want to learn more about food adulteration, you may refer to these references that I included in this slide. Thank you for listening po and I hope that marami pong natutunan yung ating mga viewers. Thank you.